morning to each and everyone. So again, we are going to study the book of Psalms, ika-162 na ni natong pagtuon mga igsoon. And we are now in Psalm 103. Ikaduha na ni siya nga bahin. So let's all stand. Magampo ta. Let's pray. Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us an opportunity to study once again sa the book of Psalms, and I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to focus our attention sa imong buluhaton kay kaning among kinabuhi diri lumalabay ra gyud mi ug ang imong gisangon namo nga buluhaton para gyud ni namo, Lord, nganong imo ming giluwas. And the reason nganong gi-providean mi nimo, Lord, because there is a great work nga angay namong buhaton, which is discipleship. So I pray that you will help us, Lord, nga sa among pagtuon sa imong pulong, magamit yun nila mo, Lord, sa among pagduplicate. O tuguti, Lord, nga ikaw ang mahimaya nining kabuntagon. And again, please lend me your power, your boldness, and your wisdom, O God, sa pag-deliver nako sa imong message karon. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Part 2 ni siya sa the Lord's abundant mercies. Abundansya kaayo ang kaluoy sa Ginoo mga igsoon. And that is why wala gyud tay reason nganong magluya-luya ta. Walay reason nganong mag-avoid ta sa presensya sa Ginoo sa dihang masipya ta. Ngano man, because di gyud nato ma-exhaust ang mercy sa Ginoo. But again, we cannot abuse. Because naagyan na sa Bible, whom the Lord loveth, He chasteneth. Mamunal siya. So, depende lang ni. Kung taas kag endurance sa pagdawat sa bunal, hala, pabadlong. Pero di ka ganahan mabunalan, panalangin ang imong madawat, obey. Obey. Hapdos baya gyud ning bunal mga igsoon. And God can chastise us in so many ways. Pero nganong ato man tugutan nga mahitabo nga moabot ta diha kung naa may pamaagi mga igsoon nga mag-maintain ta nga ginagmay lang hinay-hinay pangalagad sa Ginoo, di ka magpalayo mga igsoon sa kabubuton sa Ginoo, naara ka diha, nindot hapsay ang kinabuhi. No? It's a choice gyud mga kaigsuonan. Again, Psalm 103 is a song of thanksgiving. David calls his soul to bless the Lord and remind us not to forget His many benefits. Daghan kay benepisyo ang Kristohanong kinabuhi. So kung naay daghang benepisyo mga kaigsuonan, naapod naay mga requirements so that we could get the benefit. And God cannot lie. Dili kamao mamakak ang Ginoo mga kaigsuonan. So puna natog tulo ka punto kaning kabuntagon mga igsoon, and we are now in number 5, and that is God's righteousness and justice. Digyo nato malalis ang pagkamatarong sa Ginoo. Ang nakanindot kanang iyang pagkamatarong iyang gi paambit nato. Ang iyang righteousness iyang gipaambit. In fact, in Matthew chapter 6 makita nato mga kaigsuonan nga pinakapaboritong mga bersikulo sa mga Kristohanon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ilang focus na sa and all these things shall be added unto you. Ipuno na tanan sa Ginoo. Pero sige tagisgot anang ipuno ra sa Ginoo, wa man gipuno. And the reason is wala nato gisik ang iyang righteousness. Wala na to gisik ang iyang ways, ang iyang will, ang iyang pamaagi para sa pagkinabuhi nato mga kaigsunan. Ang Ginoo ang atong kanabitong na halaran or napahingtungdan. Intentional nga pagpanginabuhi para sa himaya sa Ginoo. Kay intentional mo gini, kanang gusto ka nga ang imong kinabuhi pleasing in the sight of God, dili ni siya accidental. Dili ba pareha nato ba nga, uy, aksidenteng nakatawa ka? Kaya nga naman, naay panghitabo nga nagkatawanan yun. Wala gituyo ba? Pakatawa ta ana.
Pero ang Ginoo di gyud siya malipay mga kaigsunan kung dili intentional. Dapat imo gyud ang tuyuon, imo gyud ang i-dedicate anang buhata, anang panahona, ana nga pamaagi nga according sa iyang kabubuton atong buhaton kanang iyang gisugo mga igsoon ug mao nay makapalipay sa Ginoo. Because there is no righteousness in us nga dili gikan sa Ginoo nga mahimaya ang Ginoo. Wala, zero ta. Because without God, we are fallen creation. Nahagbong na manggod-tagod. We are all sinners. And there is no sinner that can please the holy God. Makasasala man ta. Di kita malipay. Mura ta mga kaigsunan o nagkabulingit na akilidsdan o niyan ang hatag ta og kanang pagkaon ngadto sa hari. Bisan na lang pagduol mga igsoon, di ta kaduol. Ingon ana ang atong itsura sa Ginoo. But praise God because of His mercy. Praise God because of His righteousness. Iyang gipaambit na to. Then, we are invited by God Himself to approach His throne. Pinaagis pagampo. Wa may angay ang mga tao magludluhod og ampo sa Ginoo niya dili luwas. Walay angay ang tao nga magludluhod og ampo sa Ginoo og way pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Di ba? Sama ra na sa usa ka anak nga kanang kusog kay manghangyo pero gahi kay og dili siya match. Dili makalipay. Kaya ang Ginoo mo provide gyud na siya. Bisan pag di ka kapangayo mga igsoon mo provide ang Ginoo. Ingon ana siya kanindot. Pero gi-invite gyapon ta niya to ask. That is to maintain our faith in Him. Na? Pero hinumdumi ha, dili lang kay righteousness atong gisgutan, na apoy justice. Muna dili na to pwede duaan ang pagkamatarong, ang pagkamaayo sa Ginoo. In verse number 6 to verse number 7 sa Psalm 103, 6 to 7, ingon sa Bible, mga kaigsunan, the Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. So, diri sa kalibutan, mga kaigsunan, na-feel ba ninyo ang oppression? Grabe, diri lang sa Pilipinas, mga kaigsunan, mura kag mapungot ba? Mapungot ka sa mga balita, ang bakak karong panahuna mga kaigsuonan, kayang-kaya ng himuong tinuod. Pero bisag unsaon pa na bakak gyapon. Dili gihapon tinuod. Pero pwede na nga isibya sa mainstream. Pwede na himuong maoy tinuod ang dili tinuod. Ana ka kuan ka pressurizing ang kalibutan karon. And it is not only happening in the Philippines. Mabito na gubat, bisag asa na gubat mga kaigsunan, tungod ana. So makita na to ang kalibutan, wa gini pag-asa. And that is why, ang gisugo sa Ginoo mga kaigsunan to go para iwali ang Ebanghelyo, mao'y pinaka-mandated karon. Mao'y angay gyud naon sa mga Kristiyanon because this world has no chance. Wa gyud magumba gyud ni. Nakasuhat naman as Bible mga igsoon nga moabot ang adlaw sunugo ni tanan sa Ginoo. Muna kita mga Kristiyanon dili ta magtinapulan, dili ta magkanabitaw butang sa atong kinabuhi sa unsa pa diha nga makapalipay nato aning kalibutan na temporal ra man dirigod. Kay kung matilawan nato ang tinuod nga kalipay gikan sa Ginoo mga igsoon because naa kay kalag nga nada dito sa iyang tiilan makaingon jud ka mga kaigsoon nga kana nga kalipay makaadik. No, di man sa tanang higayon kanang makaadik kanang dautan. Depende man nag-asa ka na adik good. Si Apostle Paul na adik sa Ginoo mga igsoon. Nahimo siyang buang sa Ginoo. Lalimad ka na, di ba na addiction? Kita mga kaigsunan, nga buang tagay kapalayo tas Ginoo.
Remember that the Lord executed righteousness and judgment for all that are oppressed. In verse number 7, He made known His ways unto Moses. It's done. Nakita na to giunsa sa Ginoo paggiya si Moses o paggamit si Moses para giyahan ang mga katawhan si Ginoo palayo sa Egypt. His acts unto the children of Israel. Nakita nato na sa Bible, mga igsoon, og nagpadayon ang paggiya sa Ginoo pinaagi sa balang espiritu, pinaagi sa mga pastor nga iyang ibutang sa mga kasimbahanan, nagpadayon og giya ang Ginoo para ang mga Kristohanon mapalayo sa Ehipto. And we know asa man ang Egypt karon. Kay bawta oy, pero masuko ang mga Kristohanon. Klaro man jud kayo mga kaigsunan nga ang job is a picture of Egypt. Wala ka gipabuhat og bricks, kay gipabuhat sa imo hamburger, sanina, o depende sa imong trabaho. Di ba? Pero ang wa nimo nakita, gipahimo kag bricks para sa owner, para sa iyahang kaugalingong palasyo o kingdom, para sa pagpundar sa kinabuhi nila, dili sa imuha. O si tawag ni mo na, di ba parihara? Unya, bawalan ka, muhisgot o Ginoo sa working place. Tugtan ka, mag-Bible study ka dito. Tugtan ka, nga samtang ga-duty, magtapad kag Bible, kay importante ni. Mo ba na importante para nila? Dili. Ang importante nila, saves. Ang importante nila, kwarta. Muna reason nga nung nagnegosyo mga kaigsunan. And that is why Christians should flourish. Christians should be on top as what God promised to His children nga himuon tamong head and not the tail. Himuon tamong nga na sa ibabaw o wala ngadto sa beneath. Promise na sa Ginoo, and let's locate ourselves this morning. Asa man ta? Ha? Asa man ta nanagan para sa atong panginahanglan? Dapat malocate na to asa atong kaugalingon so that we will know ba kinsa man atong gisaligan, ang Ginoo ba o ang mga tao ba? Ha? Naabata sa Egypt o naata sa Israel sa atong kinabuhi, sa Jerusalem nato. Naamag gitawag mga kaigsunan nga promised land for every believers. Naay gitawag og kanang Garden of Eden para sa matag Kristohanon. Na dili sama sa Garden of Eden, pero mura ba og kanang mura-mura ba? O say pasabot pag mayo kag Garden of Eden, everything is free. You are well provided. O para sa mga anak, di ba, ang inyong Garden of Eden, ang inyong home? Sa dihang uabli mo sa refrigerator, kay mukuha mong apple diha, pabayron ba mo? Ayaw kuhaan ang uwa diha. As long as naa diha, mga kaigsunan, dili gyud ka dakpon kung mukuha ka, di ka pabayron kung mukuha kag mukaon. Everything is free. And you are protected. Hello, young people. You are protected, but there is rules and regulation. Muna, sama sa Garden of Eden, mga kaigsunan, you may eat all the fruit of the trees, but not the tree of knowledge. Naibalaod ba? Ang problema sa mga young people karon dili makadawat sa balaod. Kay kung kani pa nga generation karon ang naa sa Garden of Eden, patay na ang kanang kahoy kay gihurot na. Gisugnod pa ang kanang kuan, punuan. Gihimong bangko, gihimong induta ni kahuya oy. Kay katong nga kahoy, wag ito'y sama mga kaigsunan.
Grabe ang disobedience karon. Ang disobedience nga nabuhat nila, ang katong fruit gikaon gyud nila gyud. Pero kita pa nga generation mga igsoon, walang patawad. Mo na may tabo sa mga young people. They're trying to get out from their safe zone. They're trying to get out from the Garden of Eden because of the rules. Mas pabay pa dito gawas kay sige lang katawa ta dito, lipay-lipay ta dito. Pero mga kaigsunan, the people inside the Garden of Eden, naa diha ang tinuod nga ni care nimo. Kaya sa panahon ni Adam and Eve, mga igsoon, ang tinuod nga nagpangga nila is God. Nagpailad sila sa yawa, mga kaigsunan, nga kintahay ni care, ni tunol og pagkaon, naghatag og kanang sugyot, mga igsoon. Ituo man. Daghan kay mo mga higala nga nindot kay istorya, mga kaigsunan, o niya, galgalon ka nga hawa na sa inyo. Pugnan ka diha, mas may pa maglahi ka. Kay ngano, pag maglahi ka, ikaw na jud magbuot. Unsay na itabo sa mga young people nga nanghawa sa ilang Garden of Eden? Na-devoured. Ay mong kabalaka kay naay panahon nga mo depart yun mo. Pero dapat sa saktong panahon. Tuguti usa ang inyong ginikanan nga mamold ka. Kay kung dili ka mamold, magpugos-pugos yung kaglakaw. Ang madawat ni mo, molds. Amagon ka dito sa kalibutan. Way lami ang imong kinabuhi. Dili ka mahimong desirable person. Tanawa ko siya naitabo ni Adam and Eve after naitabo mga kaigsunan nga tago-tago sa Ginoo. Tanawa na mga young people nga manghawa sa ilang Garden of Eden, maglahi-lahi, tanawa magpalayo na sa simbahan. Dili na magpaduol, wa na sila'y kasing-kasing sa buluhaton sa Ginoo because they're trying to hide from the Lord. Nya murag wa katultol ang Ginoo ba? Di ba? Ang Ginoo iyang ipakita iyang pamaagi. Mauni akong pamaagi, but you need to stay in the right place. Sa inyong pamilya, stay in the right place. Do the right thing. Listen to your authority. Diri sa church, mauni atong Jerusalem, stop looking sa lain nga mga kuan mga igsoon. Dili na Jerusalem nimo. Naatay atong Jerusalem diri, mauni atong Jerusalem. Mauni atong Garden of Eden diri mga kaigsuonan. Di ba? Musod ka sa CR, mugamit ka mga igsoon, wag gyud bayad oy. Kana ding offering pastor. Di man na akong pagbuot man as Ginoo para mapanalanginan ka. Pero naa ba tay bayad diri? Pareha lang kadabang ko Jis ang kuan ana. Jis. Ang rinta na Jis. Sa una 5 pa to, ambot pila na karon. Ato lang dublihon, Jis. So, pila ka buk maglingkod diha na koy Jis. Wa na sigurado na. No? Unya unsa pa kay ako ikuan ha? Kanang panyo. Ang panyo tag 20, okay lang namoy panyo kay ato biyan ang gamiton unya. Dili pwede reuse. Wag gyud oy. Dili man gud ni negosyo ang simbahan na sa tao. Negosyo ni sa Ginoo. Og usaray produkto ebanghelyo mga kaigsunan. Ebanghelyo libre. Unya naa pay pakapin mansyon. Pero ang mga Kristohanon pagkaluyaha mga kaigsunan dili excited nga laliman ka manghatag kag ebanghelyo libre na ay pakapin mansyon. Asa mga Kristohano na excited ba? Murang magwa kay mansyon po sa langit. Abi sa gingali na lang. Tagaan kag komisyon once makahatag kag salad master. Hatag. Libre.
Imong presentaran, unya tagaan dahil imong kukwer. Mubuhat mo di. Nya kung pilay amount sa imong nahatag, naa kay komisyon ato. Di ka mo panghatag na guna. Libre na guna. Nya kay baw ka, unsa nang salad master kamahal. Unya, ikumpara na to ang Ebanghelyo o salad master. Unsa ra man ang salad master sa Ebanghelyo? Nga ang salad master, di ba nakaluwas kalag? Ang maluwas na ang lawas raman. Ang sakit-sakit. Pero ang Ebanghelyo, mga kaigsunan, ang atong kalagjud. Unya, niingon ang Ginoo, ilakaw ninyo, isulti dito. Libre ni, naipakapin mansyon. Wag ito eh. Naadiha ang righteousness sa Ginoo. Naadiha nanukad, naadiha nagbasi. Mabito na, seek ye first the kingdom of God first. And that refers to salvation. Di ba ka pwede makaangko ng kingdom of God, mga igsoon di kaluwas. Pero, dili lang kay taman diha, and His righteousness. The place and the character. Maunay imong angeng fokusan. Pero kung dili na nimo buhaton, ay wala. Wala, mga igsoon. Mao na daghan kayo mga Kristohanon, young people, adult, tanan klaseng edad, mga kaigsunan. Makita na to, murag taphaw ra kaayo ang ilang gugma sa buluhaton sa Ginoo. And they're so busy in building their own life. Agree mo na? Di. What about you this morning? Unsa may stand nimo? How did you use your life? Unsa man na nimo imong kinabuhi. So imo nang tubagon ngadto sa Ginoo, mga igsoon. But we need to remember that God defends the weak and brings justice. Naidaghan na mga Kristohanon, mga igsoon nga matawag nato nga weak. Unya, tanawa, ang mga weak nga mga Christian gidaog-daog sa simbahan. Do you know who is the defender of those weak people? God. Who is the defender of the poor? God. Pero tanawa, kinsay gidaog-daog mga kaigsunan, mga pobre. Ang nakapait, ang nagdaog-daog, pobre po, kapait. No? Kaunom, God's mercy is great. Do you agree? Do you agree? God's mercy is great. O ibalik na to sa Great Commission. Isabwag na to ang kaluoy sa Ginoo. Mercy. We go to the sinners and preach to them the gospel of the Lord. Tell them that there is a forgiveness of sin. O kung ito o yung great ang mercy sa Ginoo, mga kaigsunan, di ta mahadlok manulti. Kay great man iyang mercy. Di ba? O daghan na kay tag favor gibuhat. Magtanaw lang ka, mga igsoon, survey na ba? I-survey nimo ang lugar. Survey, naghanan, tao, sultianan. Amen. O gipananaw mga establishment nga sayo manira. Okay, mga nanabaho diha, prospect. Prospect, mga kaigsunan. Prospect na gustong mausab ang ilang kinabuhi. Now, the good thing is we have a tools to offer. Imo ra kung inundot na ako'y nakuha, ako'y nakaplagan nga nindot kayo. Mo nang ako nagsugod-sugod na ko karon. Kaya wa pa man kay ikabuga. Nagsugod-sugod ko karon. Ganahan ka, ako kasiran ani para duha ta magkuan. Nindot kayo, maminor man ka. Ato ta pakanon ti kag donut, ato ta dangkin donut ba? Kinsa may di mo Kaysa may mobaliban, ana, mga pita dito sa Dunkin Donuts. Taatay tools. Paglingkod ninyo, mga kaigsunan, sulwiningon, ganun mo una. Kailangan sa explanation. Naatay tools. God wants us to focus on discipleship.
Bati kayo managhan mga igsoon nga way kaalam ang mga Kristohano. Kanang way kahibalo ba? Walay deepness. Nindot man gud disciple gyud. Kay bisag unsa og kusukuso mga kaigsunan, ang ilang loyalty na sa Ginoo. So kung once ang imong loyalty na sa Ginoo, imposible di ka loyal sa imong pastor. Imposible di ka loyal sa imong simbahan. Imposible di ka loyal sa imong mga isig kaigsuon sa pagtuo. Di gyud na nimo pasakitan, di na nimo una-una agdautan. Amen? So asa man nagasugod tanan? God's mercy. Without the mercies of God, mga igsoon, di kita kasabot ana. In verse 8 to 11, yung sa Gingos Bible, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Dili makonsum. Nangaliwat ba ta ani? Wa ta nakiglakaw sa Ginoo. He is merciful. Pero ang mga Kristohano na puno og kanang duda sa Ginoo sa iyang guidance, napuno og kanang question nga ngano ni Lord, tepa sabton sa nato kinsa nang Ginoo. He is merciful. Kita kinsa ta? We need mercy. Ha? Gracious ang Ginoo. Kinsa man ta? We need grace. Slow to anger ang Ginoo. Kinsa man ta? Kasukanan. Tanawa na gud unsa ka bless ni sa ato para sa ato mga igsoon kung makailata kinsa ang Ginoo. Plenteous in mercy ang Ginoo. Kita kinsa man ta? Kita nang ilanglan anang mercy. So parison kay taog sa Ginoo no. O ngano makiglagyo man ta sa Ginoo. Nga ang tanan natong gikinahanglan naa man sa Ginoo. Kung kinsa siya, mga kaigsunan, gikinahanglan nato siya tungod kay ang tanan nga attribute sa Ginoo is what we need. Kung kinsa siya, mo'y atong gikinahanglan. Ingon sa verse number 9, He will not always chide, neither will He keep His anger forever. So meaning, nagi panahon nga ang Ginoo mapungot. Nay panahon nga ang Ginoo masuko ba? Masuko. Kanang suko gid siya ba? Mga saba. Nay panahon nga mag-rebuke siya. Chide. Nay panahon, pero ingon sa Bible, dili always. Nay panahon nga masuko ang Ginoo, but not forever. Diba? Unya ang Kristohanon, basta masuko na, muna Christian, muna na mahinuon taan ni og kanang. Ang Ginoo gani na ay pag-rebuke, na ay kasuko. Unya ang Kristohanon, dili pwede. Lapaw pataan ni Ginoo, lupig na to ang righteousness sa Ginoo da. Pero ang gipasabot sa verse number 9, mga kaigsunan, sama sa gialaw sa Ginoo nato, be ye angry and sin not. Walay dumot. Kay according diri sa verse number 9, wa man ni dumot. He will not always chide. So nay panahon mo rebuke siya, kanang sharp nga rebuke ba? Nay panahon nga ingon ana ang Ginoo, napoy panahon nga masuko siya pero dili forever. Neither will He keep His anger forever. Pero masuko siya. Verse number 10. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Kay laliman ka mga kaigsunan kung bugti ang tanan sa Ginoo, tanan natong iniquities mga kaigsuon, wa na tay naong. Pero asa man nakasaw mga igsoon, ang mercy sa Ginoo ginasaw na ang atong mga sala. Wala niya gibalik sa ato. Kay kung bugtian sa Ginoo tanan natong pagpabadlong, agoy kung ang lubot na to, mo'y bunalan sa Ginoo mga igsoon, pislong na, wa na, papas na ato lubot. Sa kadaghan natong sala nga gibuhat sa atong kinabuhi. Pero tanawa ha, tinuod yun nag-ingon sa Bible, di man ni ma-deny nato. He hath not dealt with us after our sins.
no rewarded us according to our iniquities. Kay kung mao ginagibuhat si Ginoo, sa pagsimba pa lang daan, daghan kay mga Kristiyano nakasa, kay ang ilang utok nagsigi og kulata sa mensahe sa Ginoo. Tinuod yun na kapag ka-istorya. And that is why there is no result when you go home. Mas negahi pa because God is displeased. Kay wala nimo gidawat ang mensahe nga kana bitong antidote sa mga poison nga gihatag ni Satanas nimo. Healing sa imuhang wounded nga kasing-kasing. Wala nimo gigamit ang pulong sa Ginoo nga mopanday sa naguba nimong kinabuhi. Na kundili ang imong pagdawat sa mensahe mura kang naguba kintahay. Di ba gunito destroy you? Mo na kasagaran mahitabo kung imo anak badlungon nimo mura bag ato silang giguba. Ang mga empleyado sa dihang masipyat sila sa ilang trabaho, badlungon sila sa ilang amo, masuko. Kamo nalay amo. Mo nagi kasab-an ka kay dako siya og damage sa imong kuan di ba ikay mo gasto ana. Di ba kamantay mo kanang mga kuan ibutan na nato kanang carpentry ingon ana pag maguba ang martilyo, maguba ang mga equipment. Unya panahon sa duty, di ba ang tag-iya mo di ba ang kontraktor mo paayo ana, di gyud ka pabayron kay naguba man. Naliman kag ipabayran na si mo kisa pa may manabaho. Unya imong gi-operate karon crane. Uy naguba ang crane. Ikay paayo ana. Unsao naman na nimo? Driver kag truck. Unya pagkahuman kung unsay maguba diha ikay pagastuhon. Naapay mga ply ani? Wala na. Pero ang sa Ginoo mga kaigsunan murag ang Ginoo ato questionon tanan ba? Grabe Ginoo eh. What a kaybaw sa lihok sa Ginoo mga kaigsunan nga pirti ninduta labaw pa na sa mga nailhan natong amo aning kalibutan na. Amen. Mo na dili na to sigihan og duda ang Ginoo sa iyang pamaagi mga kaigsunan. Kay kung tinud-on gyud ta sa Ginoo, wa gyud tay madawat kung i-minus tanan ba? O naipanalangin giandam ha pero daghan kay kag sipyat o i-minus nato ng imong sipyat sa imong panalangin wa tay madawat Bisang hangin mga igsuon, tipid na tipid. O hangin nimo wala lang ni porsyento sa imong ginhawaon kay wa na tay makuhaan nimong minusan. Luuya na to no. Pero libre na mga igsuon. Libre na. Wala ta paninglis ginawa na in verse number 11. Tanawa, unsa kanindot ni, for us the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Naana ba'y nakasukod mga kaigsunan nga ang langit o diri sa earth gisukod? Muna ay nalagsukda, unsa magyud ka kagrabe ang mercy sa Ginoo. Para di na ta maglalis ba? For as the heaven is high above the earth. Mao po na gitason sa iyang mercy. Okay sa may ato suguon para sukdo na be. Way makasukod oy. Sa ato pa way makasukod sa mercy sa Ginoo. Muna di na to ni questionon siya, di na to abusaran siya. God's mercy is immeasurable. Ilansang na sa imong kasing-kasing. Mo na ayaw na lang kuan na nga tagaa pa baka kog chance sa Ginoo no. Unsa may tubag sa Bible ana? Buhi pa makakatapan. I-check sa naginhawa pa baka. You still have the chance. May panay kalibutan kay naapay pagtuo habang may buhay, may pag-asa. Pero mga kaigsuonan ang mercy sa Ginoo immeasurable. Nya murag kanang pag-abot na sa panahon nga murag kuha na kayo gikunis-kunis na sa yawa atong kinabuhi murag di na naman awa na koy chance, awa na koy pag-asa, saba diha Wa ka na minaw sa Bible di ay. Grabe ang mercy sa Ginoo. Is great. His mercy is great. Katapusan. God removes our sins.
Unsa ka importante nga ang sala dapat matangtang. Unsa ka importante? Load na mga igsoon, load nga wa gikinanglan. Mura ka nag-drive og sakyanan nga daghan kay kang gikarga pero di wa gikinanglan sa imong biyahe ba? Murag ang imong sakyanan gihimo na nimong aparador. Nga daghan kay kang gibutang diha puno as ko aparador ay susihan na tanan diha, di ba? Ang uban na di na masulot. Di ba? Kay ang uban ni gamay na, ang uban gagup-up na, ang uban wa na gyud nagigamit unya. Gasige ra kag balik-balik og gamit sa imong sanina kay mao ra gyud pirmi na si babaw mo na ingon ana. Ang wa nimo nahibaw daghana na diha oy nya tungod kay wa na gyud na irog-irog to nay gapuyo dito mga insekto mga igsoon gipangkaon na nimo sanina. Dili na moving ba? Dapat naamoy sanina diha. Katong nasa kinababuan, ayaw itong unaha, ari ka dili ilaw. Nakasabot mo. Para, kuwantanan niya, pastor, inigbira pastor, maguba man ang pilo. O dapat makamao mo pilo, nga dili siya maguba. Di ba na piniluan nga, bisang pag-iitsa-itsa, dili mahubad? Nga inipilo ni mo, murag, angkla-angkla ni mo ang sanina ba? Para inig bira-bira nimo dili mabungkag. Oh. Ingon na kay para magamit siya tanan. Dili kay karon siya na si babaw mo ray mo kuhaon pod. So kada bagong laba moro gito siya. Ang uban gagup-op niya ang katong kuan dali na daan. Niya ang katong mga bag-o pagikaon na sa di ingon nato. Ni kapait na to eh. Muna ang sakyanan gihimo nimo murag aparador, gisikag dagan-dagan dito, gakaon na siya og brake pad. Gakaon na siya og more fuel. Unya ang makina ana murag gipapasa nimo pirmi og bugat ba. Luoy kaayo. Dili ka relax. So ingon na atong kinabuhi. Gasige tagpasaan anang wa gikinahanglan sala na mga igsoon nga kinahanglan i-unload na nato ngadto sa Ginoo, mangayo tagpasaylo sa Ginoo para i-cleanse ta gaan mga igsoon ang ato ang paminaw. Asway ra gud ninyo, arila nato, dinala tanang aparador, arila na sa atong buhok. Ayaw na hugasi, ayaw shampoohi mga kaigsuonan hala, way ligo-ligo. Unsay pamati nimo? Daghan na kayong wala gikinahanglan diha. Ha? Labi na sa mga kababayan-an. O nay ka ng mga laki ka ng ilang buhok ka na ana-ana o sana ka ng lain na mo sags kukok na ilang buhok oy. Dili na sila maligo tingali kay gipang murag imaginon pa lang nimo ba nga bisag naa sila yo murag di jud ka ganahan mo duol. Unya makita pag yun mo, murag na nagkamang-kamang. Kalaina. O, additional man na. Nga wagi kinanglan. Pero tanawa o kanang ikaw man itong ligo, gaana. No? Kanang yung bagong kang patupi, nagikan ka tanang, murag baga na imong buhok ba? Ikaw magpatupi, gaana sa uo. Nga naman, naay na unload. Nakasabot ha? O kanang ang imuhang balay rono nilapas na sa imong o. Nya sila na bahiran. Goonas pamati oy. Nakamantay basta naay ma-unload mga kaigsunan. Mugaan na tong kinabuhi. Ang sala is load, additional load nga mopabugat sa imuhang kinabuhi. Tanawa ra gud pa nakahimo kag dili maayo, lain na ilihok-lihok eh. Guilty ka, unya, labi nagtanaw sa imuha ang imong nasadaan ba? Lain kayo ilihok-lihok, pero pag ma-unload na siya mga kaigsunan, mao ni trabaho sa Ginoo. God removes our sins. In verse number 12, mga igsoon, usig ingos Bible, verse 12, as far as the east is from the west. How far is it? How far is it? Okay, sa may musukod, duha naka-challenge ni. Ang pagsukod sa gilayon sa heaven o sa earth. Karon ang ipasukod
east to west. O, kinsay mo sukod? Nanawa ha? As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Walay hunong ang pagpasaylo sa Ginoo. Walay hunong ang paghugas niya sa atong mga sala. O nganong muhunong manta tungod sa sala? O tubag. Ha? Nganong mukwit man ka sa imong responsibilidad tungod sa sala? Dapay, ngano man ang mga nangalagad sa Ginoo sa dihang mabiktima ni Satanas. Ang suggestion dayon sa mga believers, hunong ka. Pero tinglipaya si Awa. Ani o na ni pagpahunong sa buluhaton. Oh, ang mga pastor, mga sipyat, tagtangon dayon, ang pare ibalhin ra. Di ba? Ang mga kanang pastor tagtangon dayon. Silutan dayon sa mga mata sa mga Kristohanon. Bisag dili pastor, bisag ordinary nga member. Basta na ay masipyat ang kinabuhi, ang tinanawan na sa mga spiritual kintahay. Mura ba sa diha makatanaw ba? Mura ba og kanang mura gisangla? Mura gisangla. Kaya makasata, mura magyud nato giprinda atong kalag si Awa, di naman na niya maangkon. O di gisangla gyapon. Nakasangla ang iyong kaluluwa. Hindi naman na niya maangkon. So imo na lang giprinda, gipagamit nimo ba? Gipagamit, di naman siya kahimong ownership anang imong kalag. Pero dagha mga Kristohanon gapagamit. Di ba? So imong giprinda ang imong kalag si Awa, sa may Tagalog ana, sangla. O ibalik dayon sa Cebuano, o di ba? Sangla. Mao na ang mga Kristohanon kasagaran, mao na bugat kay atong kinabuhi mga kigsunan because gipaprinda nato atong kalag sa Yawa. Gipabutangan nato daghang sala. Unya nagtuota nga ang Ginoo dili na mulingi nato. Nagtuota ang Ginoo kanang muyam-id na nato kay ningon ang Bible pastor nga ang igdulungog sa Ginoo tabunan sa atong sala, di na siya maminaw kung dili nimo isurrender. Pero sa dihang mangayo kag pasaylo heartily sa Ginoo mga kaigsunan, maabli na igdulungog kay usaw man niya kung di na jud ka dunggo niya nakasa ka wa nay Kristohanon dunggo sa Ginoo kay makasasa man tatanan. Pero kanang sala ba nga imuhang giproteksyonan, kanang sala nga imuha bang gikinabuhi na nimo. Mualay sa igdulungog sa Ginoo that He cannot hear. Pero sa dihang mga ikagpasaylo sa Ginoo, mga kaigsunan, di nimo mahurot ang forgiveness sa Ginoo. Di nimo mahurot. Kay gatuyok ra gina. You cannot exhaust His forgiveness. Now, forgiveness means, tanawa, usay buhaton sa Ginoo, complete removal of sin. Diba? Mao na yung buhaton. He will cleanse you. Not only your sin today, but also your sin before. Limpyuhan ka niya. Limpyuhan ka sa Ginoo. So kita, tuga-tuga tao ka ng forgiveness, pero ato hinumduman. Ano kabantay mo? Gipasaylo natin ka. Tinoo, juga, gipasaylo na kunin mo. Huwag paselo na lagi ka lagi. Nya di mo tanaw. Tarong ba, ayaw nagkulit-kulit. Kay basig mag-away tagbalik ba? Dito ba? Ang Ginoo lahi siya mo forgive. When He forgive, it means complete removal of sin. Og sa ngipon pa na mga kaigsunan, giibot jud, wala na tabuni. Together with the tartar. Diba? Kanang ngipon na to, mura mo nagitaya god, unya gihama gitabunan nagpasta mga kaigsunan. No? Pero ang katong nagkutkot sa imong ngipon, natabunag apil.
Amo na madugay matangtang na pasta nimo. Gikao nimo og apil, wa may akong kuan. Yo wa man ako naluwa. Aw di gikao nimo og apil. Papasta na sad ka. Ang Ginoo tangtangon gyud na imong ipon gyud. Para wa nay sakit. Ingon na ba? Ang sala na to iya gyud tangtangon completely. God does not hold our sin against us anymore. Praise the Lord. Amen. Kabantay mo ana mga tao nga naaway na ninyo, nagpanasayluhay na mo, pero pag abot sa panahon after how many years nilabay mga kaigsoon gigamit na sad nimo? Ikaw ano sa gani na nahitabo 10 years ago? Mo na style sa yawa mga igsoon. Pero ang Ginoo di na niya gamiton. Mo na kita kung natay mga bingkil-bingkil ba? Unya na human na to. Kay that's 2 years ago, a year ago. Unya nagbingkil ta karon, ayo na to gamita. Ngano man human naman to bisan pag last month. Kasagaran husband and wife may tabo na ninyo. Sa husband and wife kinsa may kusog mo hinumdom. Mura mog naay librita mga kaigsunan nga mo historical mo ba? Ikaw ingon ana jud ka kay katong ni aging kuan. Ingon ana sad ka. Ngana jud ka. Dili pwede ana jud ka once na imo na napasayloon. Ayo na gibalik ni saylo na guna. Kakapoy nagbalik-balik no? Wala God's attitude mga igsoon, that is God's righteousness. Ang pagtangtang sa Ginoo sa sala is complete. And He will not use your sin again para iya gamiton against you. Wala na. So kung magpinasayloay na, nindot biya na i-practice mga igsoon, nga kung magpinasayloay na, ayon nagbalik, kamo pud mga nakasa, ayon usahay kaning nakasa, maupay taas o garbo. Nakabantay mo? O na mga style ang mga kuan, maasawa man o mabana, na style nga kung makasa siya, kanabang moy mo mukos o gubot, ya pagkahuman, nasuko na to. Siya na yung mga pangay nagpasaylo kay. Pero ikaw mo yung nakasa. Di ba? Nyawa na kantos ang imong partner ba? Nasuko. Awa na mo na to imo gigamit. So, pangay kag pasaylo na ko. Naunsa man ang kinabuhi Wala, ningon to sa katong Facebook, anong tawag mo dyan? Nasuko siya tungod sa imong sala, niya siya na nakasa. Kaya nganong nasuko? Disura sabton. Pero kani kasagaran ni mga kaigsunan, sa banag asawa naagyo historical diha. So please stop it. Once it's done, it's done. Move to the next page. Di ba? Or move to the next level. Kaya di makaka-learn. Next level. Magkalisod biya na kada level. Or move to the next page nga empty pa siya. And you can write your life properly. Ingon na gibuhat sa Ginoo. Iya tagaan og new hope. New page. Limpyo mga kaigsunan. Unya maghimo tag atong kaugalingong istorya sa kinabuhi with the Lord. Amen. Kaysa naa na dihadaan. Next level ka. Unya kada level magkalisod. Kasabutan ni? Amen. So nindot kaayo mga kaigsunan, atong nakatunan karon nga ang Ginoo abundansya sa mercy ug dili nato abusaran. Mao na nakanindot sa atong kinabuhi. Kaya naa-under ta sa iyang mercy. So, I hope nga na-bless ta ani mga pulong nga atong gibasa sa Psalm. And atong himayaon ng Ginoo, magduko ta please, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for blessing us with your words. I know, Lord, that we are sinners and still sinners, but saved by grace. Kaya naagihapoy mga panahon sa among kinabuhi, Lord, nga masipyat mi.
Pero salamat kaayo kay imo ming giremindan nga ang imong mercy sama gilayon sa east to the west. Ang pagpangga nimo namo, Lord, way hunong. Ang imuha nga pag amping sa among kinabuhi, dili namo ma-question yun. Kay ang imong plano is nindot kaayo. So I pray that you will bless your people, dear God, today, nga sa among pagpanguli, sa tagsa-tagsa nga panimalay, among dadon, Lord, ang lesson nga among nakatunan. Especially nga kung unsa may mga issues sa among kinabuhi karon, dili na mo gamiton sa sunod kung masulbad na ang maong issue. Sama sa pagbuhat nimo sa among mga sala, Lord, nga imong gipasaylo og di na nimo gamiton og balik para ikonbiktar mi ana nga sala. And I pray that you will give us wisdom, Lord, how to use our life properly so that the devil dili siya maka take place sa amuang kinabuhi, Lord. And we can serve you according to your will. Salamat kay Lord once again, and all the glory and honor we give it back to you, O God, this morning in Jesus' name. Amen.